Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Big George Sporryman. Enjoy watching! There's the bell, they're underway. Oh! That's it! That's it! Nagsisimula ang pelikula noong 1960 sa Houston kung saan lumipat sila George at ang kanyang pamilya sa bago nilang tahanan, walang kuryente ang bahay at kailangan pa nila itong kumpunihin. Isang gabi sa hapunan, hinati ng kanilang ina ang isang hamburger sa 4 na piraso para pagkasyahin sa kanilang lahat. Gutom na gutom si George at gustong kainin agad ang kanyang parte, pero pinilit siyang magdasal muna ng kanyang kapatid na si Mary. Pagkatapos magdasal, agad na kinain ni George ang kanyang tinapay. Napansin ni Mary na hindi pa rin busog ang kapatid kaya ibinigay niya sa kanya ang kalahati ng kanyang pagkain. Sa pagtulog, sinabi ng kanilang ina kay George na hindi na niya kayang maghintay pa ng 1 pang taon sa paaralan, dahil mahirap na itong habulin kung mahihinto pa siyang muli. Kaya pinakiusapan niya si George na iwasan ang pakikipag-away sa kanyang paaralan. Kinabukasan sa paaralan, tinitignan si George ng mga kapwa niya mag-aaral dahil sa kanyang hitsura. Pagkatapos, sinubukan niyang sagutin ang isang tanong ngunit binaliwala siya ng teacher dahil sa maruming damit niya at tinawag ang isang estudyante na si Jason na may malinis na sapatos. Sa oras ng tanghalian, nag-iisa si George na walang pagkain habang kumakain ang kanyang mga kaklase. Isa sa kanyang kaklase ang nanukso sa kanya dahil hindi raw niya kayang bumili ng kahit 1 pirasong tinapay at sinimulan siyang tratuhin na parang aso. Kaya galit na pinuntahan siya ni George at sinuntok ang kanyang kaklase sa mukha. Pagkatapos, dumating ang kanilang guro, ngunit tumakas si George at tumakbo palayo. Maraming taon ang lumipas, kasama ni George ang isa niyang kaibigan. Naglalakad sila sa labas ng isang bar nang biglang lumabas ang isang lasing na lalaki. Nagpasya silang sundan nito at balak na holdupin ngunit napagtanto nilang pulis pala ang lalaki at nasa isang operasyon. Pagkaraan, dumating ang mga pulis at nagsimula ang habulan. Nakatakas si George sa pamamagitan ng pagtago sa ilalim ng isang bahay, ngunit dumating ang mga pulis na may kasamang aso. Kaya napilitan si George na maglagay ng dumi sa kanyang buong katawan upang hindi siya makita ng mga pulis. Nagtagumpay ang kanyang pagpapanggap at hindi siya natagpuan ng mga pulis at ng kanilang aso. Kinaumagahan, habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, napansin ni George ang isang advertisement para sa Job Corp sa isang TV sa bintana ng isang tindahan. Pangako ng ad na libreng pagkain at inumin para sa mga taong hindi na nag-aaral. Nag-aalok ang Job Corp ng vocational training upang matulungan ang mga kabataang makakuha ng trabaho at nagbabayad pa ito sa kanilang mga estudyante. Excited na ibinahagi ni George ang balita sa kanyang ina at sinabi niyang gusto niyang sumali. Sinuportahan siya ng kanyang ina at sinabi na mayroon siyang mas malaking potensyal kaysa sa iniisip niya. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si George sa Job Corp sa California. Sa pintuan bago siya makapasok, ipinaliwanag ng isang gwardya ang mga patakaran sa kanya. Sa loob, agad na nagkipagsagutan siya sa isang lalaking nagngangalang Desmond dahil sa isang kama. Sa kanyang duffel bag, natagpuan ni George ang isang bagong pares ng Converse sneakers at isang sulat mula sa kanyang ina, habang pinagmamasdan siya ni Desmond na may inggit. Nahihirapan si George sa kanyang klase sa electrical at nagdulot ito ng tawanan mula sa ibang mga estudyante. Sinagot niya ito ng matapang na tingin, na malinaw na sanay siya sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng kanyang lakas. Kinabukasan, nakikinig si Desmond ng music habang nag-aaral si George. Dahil hindi makapag-focus, nainis si George kaya tinanggal niya ang saksakan ng record player. Pagkatapos, uminom si Desmond sa kanyang hip flask at inalok si George ng alak ngunit tinanggihan niya ito. Sa kanilang pag-uusap, nagsimulang magkaroon ng ugnayan ang dalawa. Nagbago ang mood ni George nang imbitahin siya ni Desmond sa chow hall, dahil sabik siyang isuot ang sapatos na niregalo sa kanya ng kanyang ina, ngunit nadismaya agad ito nang hindi niya ito makita sa ilalim ng kanyang kama. Sa chow hall, pinayuhan siya ni Desmond na i-report ang pagnanakaw pagkatapos nilang kumain.
At ipinagmalaki ni Desmond kay George na siya ang dahilan kung bakit mayroong extra na mga brownie sa cafeteria ngayon. Dahil sa kanyang galing sa mga numero, nakakuha si Desmond ng trabaho sa cafeteria. Binago niya ang mga lingguhang order sheets at pinalitan ang mga bins ng mas maraming brownies. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin ni George ang isang lalaki na may suot na ninakaw na Converse sneakers niya. Habang tinitignan ni George ang lalaki, nagpanik ito at tumakbo palayo at saka naglock sa kanyang kwarto sa dorm. Ngunit hindi natinag si George at binasag ang pinto at nang nahuli niya ito ay akmang ihuhulog sana niya ang magnanakaw sa bintana. Buti na lamang ay narinig ni Doc ang ingay at pinigilan ang kanilang pag-aaway. Sa labas, sinubukan ni George na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon na nagsasabing pinaghirapan ng kanyang ina na bilhin ang mga sapatos na ninakaw. Pagkatapos, pinasakay ni Doc si George sa kanyang sasakyan, at ipinakita niya kay George ang dalawang maaari niyang pagpilian. Una ay maaaring ipadala siya sa kulungan, at ang pangalawa ay ang pauwiin siya. Binibigyan siya ng pera pambili ng ticket ng bus at handa na si Doc na i-kick out siya sa program. Ngunit nakiusap si George kay Doc na huwag siyang palayasin. Nakaramdam ng pagkaawa, nagpa siya si Doc na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos, tinanong niya si George kung nagbo-boxing ito. Lumalabas na si Doc pala ay isang coach sa boxing. Napansin niya ang lakas ni George at inaalok siya na sumali sa boxing club, na tinanggap naman ni George ng buong sigla. Kinabukasan sa gym, ipinakilala ni Doc si George sa kanyang kasama para sa sparring. Nag-react ng hindi maganda si George sa mga biro ng kanyang kalaban na nagpapakita ng pagkainis nito. Ngunit ipinapaalala sa kanya ni Doc na hindi sila nandito para patayin ang isa't isa at saka pumasok si George sa ring. Samantala, dahil magaling sa mga numero, inaalok ni Desmond ang mga manunood na maglagay ng kanilang mga pusta. Nang magsimula ang sparring, sinubukan ni George na bumato ng isang malakas na suntok, ngunit ang kawalan niya ng teknik ang naglagay sa kanya upang madali siyang maging target at agad siyang napabagsak, na naging katatawanan para sa mga nanunood. Dahil nadumisan at napahiya, agad umalis si George at sinuntok ang isang bag ng malakas at bumagsak ito, na nagpatahimik sa lahat. Sa locker room, pinakalma ni Doc si George. Ipinaliwanag na 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang nakasparring ay katulad niya din walang karanasan. Pinangako ni Doc na sa tamang pagsasanay, maaari niyang maabot ang parehong skills na mayroon ng ibang mga boxer. Binanggit ni George ang tawanan ng ibang mga lalaki, ngunit sinabi ni Doc na dapat niyang ipagwalang bahala ang mga opinyon ng iba at mag-focus sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos, sinimulan ni Doc ang mahigpit na pag-eensayo ng iba't ibang mga teknik at taktika sa boxing. Sinabi ni George na mahirap para sa kanya ang paggalaw ng paa at koordinasyon, ngunit ipinaliwanag ni Doc na ang boxing ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kasanayan kundi pati na rin sa pag-iisip ng strategy. Isang araw, tumawag si George sa bahay at maganda ang kanilang naging usapan hanggang sa nabanggit niya na nag-aaral siyang mag-boxing. Nagpahayag ng hindi pagsang-ayon ang kanyang ina sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni George na ang pagbo-boxing niya ay hindi pakikipag-away, bagkus isang sport na nakikita niyang nababagay sa kanyang kakayahan. Ngunit biglang natapos ang kanilang tawag nang maubusan ng load si George sa telepono. Pagkaraan, hinarap ni George ang parehong boxer na dating nagpatumba sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito ang laban ay malaki ang pagkakaiba. Sa loob lamang ng ilang segundo, napatumba ni George ito na nag-iwan kay Doc ng malaking paghanga sa kanyang mabilis na development. Lumipas ang ilang araw, bumisita si George kay Doc sa kanyang opisina at nalaman na dati pala siyang propesyonal na boksingero na nanalo ng kanyang unang 24 na laban. Ngunit sa kasamaang palad, kailangan niyang palitan ang kanyang uniforme ng iba. Pagkatapos, ipinakita ni George sa kanya ang isang article tungkol kay Joe Frazier mula sa isang boxing magazine at ipinahayag ang kanyang ambisyon na maging world champion. Nakita ni Doc ang kanyang determinasyon at kahandaan kaya nagpayo ito sa kanya na mag-ingat sa kanyang mga inaasahan at ipinaliwanag ang malawakang pagsasanay na kinakailangan bago makipaglaban sa professional level. Nang nagtanong si George tungkol sa susunod na Olympics, sinabi ni Doc na bagamat ang Olympics ay sa susunod pa na taon, nakikita niyang hindi pa siya handa na makipaglaban sa loob ng 5 taon pa. Sinabi din niya na kahit mag-ensayo siya ng mabuti na kahit higit pa sa ibang mga boxer,
ay siguradong malabong makakwalify siya sa Olympics. Ang eksena ay lumipat sa sumunod na summer, 19 years old na si George at nag-training lamang ng 1 taon, at nakikipaglaban siya ngayon sa isang mas may karanasan na boksingero mula sa Soviet Union. Nagdududa ang mga commentator sa kanyang tsansa, ngunit ang kanyang pamilya ay very proud na nanunood sa kanilang TV na nakatutok ang mga mata sa bawat aksyon sa laban. Lahat sa Job Corps ay sumusuporta kay George kasama din ang kanyang ina na kahit may pag-aalinlangan siya dahil ayaw niya ang sport ng kanyang anak ay sumama din siya sa kanyang mga anak sa harap ng telebisyon. Sa laban, nagbigay si George ng ilang malakas na suntok at sa wakas ay napanalunan niya ang gintong medalya ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng kakaibang emosyon sa kanyang ina na nag-aalala sa karahasan ng sports, habang si George naman ay tuwang-tuwa na itinaas ang bandila ng Amerika. Nakatutok ang kanyang mga kapatid sa kanya nang may malaking paghanga, hindi nila lubos maisip na nanalo ang kanilang kapatid ng kanyang unang gintong medalya sa Olympics sa murang edad. Kinabukasan matapos ang kanyang tagumpay, suot-suot at pinagmamalaki ang gintong medalya si George habang naglalakad sa kanilang lugar. Nakita siya ng kanyang dating mga kasamahan at sinumbatan siya dahil sa pagtaas niya ng bandila ng Amerika matapos ang laban. Kinukumpara siya sa ibang mga black athlete na nakatayo habang nakayuko ang kanilang mga ulo sa podium na nagpapakita ng kanilang pagpoprotesta sa Amerika. Sinabihan niya si George na hindi nirerespeto ang kanilang layunin. Nalulungkot at nasasaktan, pumunta si George sa kanyang ina at naglabas ng saloobin niya. Ipinahayag ang kanyang pagod sa pagturing sa kanya ng pagiging taksil ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya pinatatag siya sa pamamagitan ng pagsuporta ng kanyang ina, sumumpa si George na mananalo ng kampyonato upang makamit ang respeto ng lahat. Sa airport, nakakita si George ng isang magandang babae na nagbabasa ng isang sports magazine na may larawan niya sa cover. Lumapit siya sa kanya at nagsimula siyang makipag-usap. Ang pangalan niya ay Paula at nang tinawag ang kanyang flight, nagmamadali siyang umalis palayo. Sinubukan ni George na makuha ang kanyang number ngunit imbis na ibigay, sinabihan siya ni Paula na isulat ang kanyang numero ng telepono, iniwan siya na medyo naguguluhan. At sinabi niyang ako dapat ang nagtatanong ng number mo, ngunit sinabi ng babae kay George, hindi ba halata na hindi ako yung tipo ng babae na naghihintay sa telepono? Pagkatapos sinulat niya ang kanyang number at pagkaalis nito, nagsalita siya sa kanyang sarili, at sinabi, hindi pwede. Sa gym, ipinakilala ni Doc si George sa kanyang bagong team, si Dick Sadler, ang kanyang promoter, at si Archie Moore, ang dating light heavyweight champion. Habang sinisimula ni George ang kanyang misyon upang makuha ang heavyweight title, tinalo niya ang kanyang mga kalaban isa-isa. Bawat tagumpay ay nagdadala sa kanyang layunin. Sa gabay ng kanyang coach, naghahanda siya upang harapin si Joe Frazier. Samantala, tumawag si Paula kay George at nagsimula silang mag-date. Naging regular siya sa mga laban ng kanyang kasintahan, sinusuportahan siya habang pinapabuti niya ang kanyang record na may 22nd win and 0 losses. Sa huli, ikinasal sina George at Paula. Matapos ang kanyang ika-36 na panalo, inihayag ng kanyang coach na handa na siya para sa title bout. Dumating ang malaking araw sa Jamaica, ang title fight sa pagitan nina George Foreman at Joe Frazier. Si George ay hindi gaanong pinaniniwalaan ng karamihan at siya ngayon ay underdog, partikular na matapos talunin ni Frazier si Muhammad Ali may 2 taon na ang nakalilipas. Maraming tao ang nagbigay-pugay kay Frazier, sa simula pa lang ng laban, tinamaan siya ng malakas na suntok ni George, ngunit sinagot niya ito ng malalakas na suntok din. Muling tinamaan siya ni Frazier ng malakas na signature left hook punch nito, ngunit bago matapos ang round, ibinigay ni George ang isang malakas na uppercut na nagpabagsak kay Frazier. Nang magring ang bell, nagkaroon si Frazier ng mahalagang pagkakataon para makabawi. Ngunit hindi nagpatalo si George at dinumina ang mga sumunod na mga rounds, kung saan ilang beses niyang napabagsak pa si Frazier hanggang sa itigil na ng referee ang kanilang laban. Nagulat ang mga manunood at humahanga, at ngayon si George ay itinanghal bilang bagong heavyweight champion ng mundo. Pagkatapos ng party, napaligiran si George ng mga palakpakan at ng mga reporters.
Sa gitna ng kasiyahan, napansin niya ang isang maganda at kaakit-akit na babae at lumapit siya kay Desmond, na inalok niyang maging kanyang financial manager dahil sa kanyang galing sa mga numero. Impressed pero nagulat, pumayag si Desmond at agad na ibinuhos ang kanyang inumin dahil sa pakiusap ni George na tumigil sa pag-inom. Matapos ng ilang sandali, bumalik si George sa kanyang kwarto sa hotel at doon niya natagpuan ang parehong babae sa kanyang kama. Bagaman nalilito siya, pinayagan niyang manatili ito at nagkaroon sila ng intense romantic moment. Gayunpaman, nang mabatid niya na niloko niya ang kanyang asawa, nagdulot ito ng malalim na kalungkutan kay George. Kinabukasan, pinanood ni George ang isang panayam kung saan binabastos siya ni Muhammad Ali at nagbanta na ibabalik siya nito sa ghetto sa pamamagitan ng isang suntok. Nagalit si George sa mga salitang ito. Makalipas ang ilang buwan, nag-host si George ng isang family reunion sa kanyang magarang mansyon. Ipinakita niya ng may pagmamalaki sa kanyang ina ang kanyang koleksyon ng mga sasakyan, kung saan bawat isa ay may sariling personalidad kaya't kailangan niya ng 5 sa mga ito. Tuwang-tuwa siya sa pagdating ng kanyang anak ngunit napansin niya na malayo ang pakikitungo niya sa kanyang asawa. Bago sila kumain, ipinaalala ng kanyang ina sa lahat na magpasalamat sa Diyos sa pagkain. Sa gitna ng kainan, inanunsyo ng kanyang kapatid na si Mary na siya ay buntis at ibinahagi ni Desmond na ininvest niya ang lahat ng pera ni George sa rock-solid stocks. Samantala, umalis si Paula upang sagutin ang isang tawag sa telepono at natuklasan niya na isa ito sa mga mistress ni George. Kaya kinonfronte niya si George tungkol dito ngunit hindi makatingin si George sa mga mata niya. Halatang guilty si Loverboy. Pagkalipas ng ilang araw, si George ay naglakbay patungo sa Democratic Republic of Congo upang labanan si Muhammad Ali sa bansang ito. Si Ali ay itinuturing na isang bayani at sinusuportahan siya ng halos lahat ng tao dito. Sa hotel, nakita ni George si Ali na nagpapatawa sa isang grupo ng mga kilalang tao gamit ang kanyang stand-up routine. Sinabi ni Ali kay George na siya ay lumilipad tulad ng isang paru-paro at sumusugat tulad ng isang bubuyog, na ibig sabihin ay hindi mahahawakan ni George ang hindi niya nakikita. Nang lumapit si George sa mga manunood, inaasahan nila ang kanyang tugon. Ngunit pinili niyang lumakad palayo nang hindi nagsasalita, iniwan si Ali na patuloy na nagpapahanga sa mga manunood. Dahil sa malaking kasikatan ni Muhammad Ali sa bansa, ang mga manunood ay sumisigaw ng Ali Bey, na nangangahulugang patayin mo yan Ali. Sa kabila nito, sinasabi ng mga commentator na matapos ang magaling na pakikipaglaban ni Foreman laban kay Frazier, tila malabong manalo si Ali. Nang magsimula ang laban, si George ang nagtala ng mga malalakas na suntok habang si Ali ay nagtatangkang lumilipad tulad ng isang paru-paro at sumusugat tulad ng isang bubuyog. Ang patuloy na pang-aasar at pagbibiro ni Ali ay lalong nagpapalakas ng galit ni George. Sa buong laban, agresibo si George sa pagtulak kay Ali patungo sa mga tali ng ring at naglalabas ng malalakas na suntok. Nagpapakita ng kanyang galing sa depensa si Ali at paminsan-minsan ay nagtatangkang mag-counterattack. Gayunpaman, unti-unting nauubos ang lakas ni George dahil sa kanyang agresibong estilo, habang si Ali ay nananatili pa rin na malakas. Sa isang pagkakataon, habang nagpapahinga, sinabihan ni Dick at Archie si George na ipagpatuloy ang pagbibigay ng malakas na atake. Ngunit nababahala si Doc sa payo na ito, napapansin ang pagtaas ng pagod at pagbagal ng kilos ni George. Sa ika-8 round, malinaw na pagod na si Foreman at nagsisimula ng duminahin ni Ali ang laban. Nagtala siya ng ilang malalakas na suntok at sa huli ay napabagsak si Foreman sa sahig. Nanalo si Ali sa pamamagitan ng knockout, na siyang unang pagkatalo ni Foreman. Ang mga manunood ay nagpalakpakan bilang pagpaparangal sa kanilang bayani na si Muhammad Ali. Matapos ang kanyang pagkatalo, muling iniisip ni George ang kanyang buhay at napagtanto niya na siya ay nalihis ng landas. Nagpasya siyang magbago at tinawagan ang kanyang asawa, at ipinangako na hindi na niya ito iiwan. Ngunit si Paula, na may nararamdamang pagkabigo at sakit, hinihiling na pumirma si George sa mga papeles ng divorce sa halip na siya ay damayan. Upang maghanap ng kapanatagan, bumisita si George sa kanyang ina at inamin na siya ay nawala ng tiwala kay Dick at Archie, at sinisisi sila sa kanyang pagkatalo.
Sinuportahan siya ng kanyang ina sa kanyang desisyon at dinamayan siya nito. Sa huli, upang patunayan ang kanyang lakas at ibalik ang kanyang dangal, nagpasya si George na labanan ang 5 boksingero sa loob ng isang araw. Gayunpaman, naguguluhan ang lahat sa likod ng hamong ito at pinayuhan siya ni Doc na iwasan ang mapanganib na ideyang ito bago pa siya magsisi sa huli. Sa paglipas ng laban, sumali si Muhammad Ali sa mga commentator. Habang nagpapatuloy ang laban, nakapukaw ng pansin ni Ali ang mga manunood na sumisigaw ng kanyang pangalan. Nang magtapos ang laban, nagkaroon ng sagutan sa pagitan nina George at Ali dahil sa paghahamon ni George sa rematch. Sa kabila ng mga abala at tensyon, natapos ni George ang kanyang matinding hamon, nagwagi laban sa 5 mga boksingero at nakapagtala ng 3 knockout, ipinakita ang kanyang matibay na lakas at kasanayan. Pagkatapos ng laban, kinumprante ni Doc si George sa locker room at tinatanong kung ano ang inaasahan niyang makuha sa pakikipaglaban sa 5 kalaban ng magkakasabay. At sinabihan niya si George na bumalik sa maayos na pakikipaglaban sa mga kalaban isa-isa. Biglang na-interrupt ang kanilang pag-uusap dahil sa isang mensahe para kay George na nagsasabing magmadaling pumunta sa ospital. Natuklasan ni George na ang kanyang buntis na kapatid na si Mary ay nagdudugo at kailangang madala sa ospital ng agaran. Pagdating sa ospital, sinabi niya sa mga nandoon na gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang kapatid, at siya ang bahala sa mga gastusin. Ngunit nang marinig ng kanyang ina ito, sinabihan niya si George na ang kailangan nila ay panalangin. Nagpapatuloy ang pamilya sa pagdarasal habang lumabas naman si George upang manalangin, nagtatanong sa Diyos kung bakit pinili niya ang sanggol ng kanyang kapatid samantalang si Mary ang pinakamabait na tao na kanyang kilala. Nanalangin siya sa Diyos na kunin na lamang ang kanyang buhay kung kinakailangan. Kinabukasan, ginising si George ng kanyang ina at pumunta sila sa kwarto ni Mary at natuklasan na mayroon siyang isang malusog na sanggol, isang himala na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Sa sumunod na eksena, nahihirapan si George sa isang laban, kontra kay Jimmy Young at sa huli ay natalo siya pamamagitan ng unanimous decision. Sa dugout, pinagsasabihan si George ng isa sa kanyang mga coach na si Harley at sinasabing nawala na ang pagkakataon niya para sa rematch kay Muhammad Ali. Sa sobrang pagod at pagkakaroon ng heat stroke, nakarinig si George ng isang boses na siya lamang ang nakarinig at pagkatapos ay nawalan siya ng malay at nang magising siya, ipinaalam sa kanya ni Doc na inakala nilang patay na siya. Ngunit sinabi niya na ang Panginoong Jesus ang bumuhay sa kanya. Makalipas ang ilang araw, bininyagan si George at pagkatapos ay nagsalita siya sa isang simbahan na may malakas na kaba, kung saan sinasabi niya sa kongregasyon kung paano niya natagpuan ang Diyos. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang babae sa audience na nakikinig ng mabuti, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob at nawala ang kaba. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na ialay ang kanyang buhay sa Diyos at maging isang mangangaral. Nagtaka at nagulat si Doc sa biglaang pagbabago ni George at inaakala na ito ay para sa palabas lamang at lubos na nalulungkot sa kanyang desisyon. Sumunod na binisita ni George si Muhammad Ali upang makipag-reconcile, ngunit patuloy pa rin si Ali sa pang-aasar sa kanya na di makapaniwala sa kanyang nakikita. Ibinunyag ni George na minsan ay galit na galit siya kay Ali at nais niyang patayin ito, ngunit ngayon ay humihingi siya dito ng pagpapatawad. Kaya tinanong siya ni Ali kung gusto ba niya ng rematch, at pinayuhan na kailangan lang niyang manalo ng isang beses at siguradong may kakasa ang rematch nila at ginagaratisado pa ni Ali na parehas silang magkakapera. Ngunit sinisiguro ni George na hindi ito biro at matapos ang isang malalim na pag-uusap, nagkabati sila at naging magkaibigan. Pagkatapos ay bumisita si George sa kanyang dating asawa at mga anak. Sincere siyang humingi ng tawad para sa kanyang nakaraang pag-uugali at umaasang makakabawi pa siya sa pangalawang pagkakataon. Sa kanyang sumunod na pagdalaw sa simbahan, lumapit siya sa babae na kanyang napansin noon at nag-umpisa silang mag-usap. Mahirap para sa kanya na maniwala na ang isang dating boksingero tulad niya ay tunay na magbabago at magiging isang mangangaral. Bilang tugon, kinuha ni George ang isang mikropono at lumabas ng simbahan upang mangaral at hinihikayat ang mga dumadaan na sumunod sa Diyos. Bagaman may ilan na pinagtatawanan lamang siya, nanatili lamang siyang kalmado at hindi pinapansin ang mga ito, na nagpapakita ng kanyang malaking pagbabago sa pagkontrol ng galit.
Ngayon ay naniniwala na sa kanya habang pinagmamasdan siya ng babae mula sa malayo at namangha sa kanyang tunay na sinseridad. Pagkatapos, habang kumakain sila ng tanghalian, humingi siya ng paumanhin sa mga pagdududa niya sa kanya at ipinaliwanag na ang kanyang reputasyon ang nagdulot para sa kanya na mag-alinlangan. Ngayon na nakikita niya ang tunay na hangarin niya, ipinakilala niya ang sarili bilang si Mary at nagkaroon sila ng mutual understanding. Lumipas ang ilang araw, sinundo siya ni George at dinala sa isang lumang simbahan na napabayaan na, ibinahagi niya ang pangarap na bilhin ito upang magtatag ng sariling kongregasyon. 7 taon ang nakalipas, natupad na ang pangarap ni George at ngayon ay nagsisimba na siya sa kanyang sariling simbahan na sinusuportahan ng kanyang asawa na si Mary at kanilang mga anak. Pagkatapos ng isang serbisyo, lumapit sa kanya ang isang babae na may kasamang apo at humiling kay George na turuan ang bata na napasama sa masamang grupo. Tinanggihan ni George ang alok at iminungkahi na sa halip ay hanapin nila ang paggabay sa Biblia. Isang linggo ang nakalipas, habang naglalaro kasama ang kanyang mga anak sa bahay, nakita ni George sa balita na nahuli ng mga pulis ang bata dahil sa paggawa ng isang krimen. Lubos siyang nagsisisi na hindi pumayag na turuan ito. Natuklasan ni George ang isang lumang building na angkop sa kanyang mga plano at ipinag-utos sa kanyang financial manager na bilhin ito. Binago nila ang building at sa loob ng ilang buwan, ang gym ay naging matagumpay na may mga mag-aaral. Nag-hire si George ng ilang mga coach at inilaan pa ang isang bahagi ng gym bilang Muhammad Ali Study Hall. Gayunpaman, 1 taon matapos ang pagbubukas, biglang nawala ng kuryente sa gitna ng isang klase. Sinabi ng kumpanya ng Meralco na hindi nila natanggap ang anumang mga bayad at hindi nila mahagilap si Desmond. Nagmadaling pumunta si George sa bangko at natuklasan na ininvest ni Desmond ang lahat ng kanyang pera sa mga high-risk stocks na ngayon ay bumagsak, na nag-iwan sa kanyang investment account na mawalan ng laman. Sinubukan niya itong ilagay sa hard solid stocks para sa kanyang magandang buhay, at hindi sa mapanganib na sugal. Sinabihan siya ng bangko na kukunin ang kanyang mga ari-arian, kasama na ang bahay ng kanyang ina. Galit na galit si George at pinahanap niya si Desmond sa buong bayan. Gayunpaman, pinakiusapan siya ng kanyang ina na patawarin niya si Desmond. Di nagtagal sa wakas, natagpuan ni George si Desmond sa isang bar na nagtatangka pa sanang tumakas. Nahuli ni George ito at halos patayin, ngunit na-realize niya ang kanyang ginagawa at pinatawad si Desmond. Upang maisalba ang kanyang kalagayan sa pinansyal, at upang malunasan ang kanyang sitwasyon sa pamumuhay, nag-resort si George sa paglabas sa isang commercial at pagbebenta ng mga merchandise. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Mary na malayo pa sila sa paglutas ng kanilang suliranin sa pinansyal. Habang ang bangko ay nagsisimulang kunin ang kanyang ari-arian, nalulunod si George sa kalungkutan. Nilinis niya ang kanyang lumang boxing gear upang muling makipag-ugnayan sa kanyang nakaraan bilang isang boksingero. Sinabi niya kay Mary na humiling siya sa isang kaibigan na magbigay ng susunod na sermon sa halip na siya. Pakiramdam niya hindi siya makakapagpahayag ng tamang pamumuhay ng tama, kapag nararamdaman niyang nawala na ang lahat sa kanya. Gusto niyang muling makipaglaban ngunit tutol naman si Mary dito, dahil takot siya na maaaring bumalik ang mga galit ni George. Kaya sinabi ni George sa kanya na 2 lang ang kayang niyang gawin sa buhay, isa dito ay ang makipagsuntukan at ang isa naman ay ang magpahayag ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman ito mababayaran ang kanilang mga bayarin. Di naglaon, humingi si George ng tulong kay Doc upang turuan siya muli. Sa simula, hindi pumayag si Doc at naalala niya ang kanyang sama ng loob noong tumigil at iwan siya ni George. Ipinaliwanag din niya na noong sinubukan ni Joe Louis na bumalik, halos mapatay siya ni Marciano sa ring at sinabi din niya na kailangan nilang magsimulang bumalik sa basic dahil matanda na si George. Gayunpaman, nagawa ni George na kumbinsihin siya sa pamamagitan ng mga salita na minsan sinabi ng kanyang coach sa kanya. Nang marinig ito ni Doc, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Sinabi niya na kailangan munang magbawas ng timbang ni George at pagkatapos ay magsisimula na silang mag-training. Sa una, pinipilit ni George na isuot ang kanyang dating gym clothes ngunit hindi na ito fit sa kanya. Mahirap para sa kanya ang mga workout at hindi niya inaasahan na susuportahan siya ni Mary na tumulong sa kanya na sundin ang kanyang tamang pagkain.
Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsisikap, matagumpay na nag-transform ang katawan ni George at bumalik kay Doc na handang mag-training ng buong puso. Sa isang sesyon ng sparring, nahihirapan si George na makasabay sa kanyang kalaban dahil kulang siya sa bilis. Siniguro ni Doc na aayusin nila ang kanyang estilo gamit ang mga bagong teknik. Sa gitna ng gabi, nagising si Mary mula sa isang malinaw na panaginip. Sa umaga, sinabi niya kay George na mayroon siyang panaginip kung saan nagsalita sa kanya ang Panginoon at ipinakita sa kanya ang isang pangitain na nagpapakita kay George na mananalo muli siya ng heavyweight championship. Sabi ng pangitain, itataas siya sa gitna ng ring at ipapakita sa milyon-milyong tao bago ang kanyang pagbabalik. Sinuggest ni Doc na kailangan nila ang dating galit ni George upang manalo, ngunit pinanindigan ni George na haharapin niya ang laban nang hindi niya kailangang magalit. Pumasok si George sa ring laban kay Steve Zovsky at sinabi niya kay Doc na takot at nahihiya siyang tanggalin ang kanyang robe sa harap ng mga tao. Ngunit sinabihan naman siya ni Doc na hindi ito isang beauty contest. Napansin ng lahat na sobra sa timbang si George nang magsimula ang laban. Masyadong kalmado si George at pinipigilan ang kanyang galit kahit na matamaan siya ng suntok. Sa ikalawang round, nagsimulang dominahin ni George ang laban at walang pagkakataon si Zuzi na makapag-counter-attack. Nakita ni Foreman na hindi na kayang lumaban ng kanyang kalaban, kaya hinihiling niya sa referee na itigil na ang laban. Kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na pagbabalik ni George at ipinagdiwang siya bilang isang bayani ng mga matatabang kalbo sa buong mundo. Isang kamanghamanghang pagbabalik hindi lamang sa boxing kundi pati na rin sa kanyang personal journey. Matapos ang isang kamanghamanghang sunod-sunod na 24 na panalo, ang 42 anyos na si George Foreman ay humarap sa kasalukuyang kampyon na si Evander Holyfield sa isang laban na tinatawag na Fight of Generation. Sa kabila ng matapang na pagsisikap, natalo si George sa pamamagitan ng unanimous decision. Matapos ang laban, bumisita siya sa bangko para i-check ang kanyang account. Pagkakita sa kanya sa bangko, nagpalakpakan ang mga empleyado. Bagaman hindi niya napanalunan ang laban, nagulat si George sa pagkakatanggap niya ng $12 million mula sa HBO para sa laban. Sa kabila ng malaking halagang ito, sinabi niya kay Mary na hindi pa natatapos ang kanyang trabaho. Ngunit sinabi ni Mary sa kanya na baka mali lamang ang narinig nito, ngunit nagsalita si George at naniniwala na tama ang narinig ng asawa. 3 taon ang nakalipas, si Michael Moore ang nanalo sa laban nila ni Holyfield, at upang depensahan ang title, kailangan niyang harapin ang porsigidong si George na nasa edad ng 45 years old. Walang naniniwala na may pag-asa si George laban sa 26 anyos na si Moore, isang malakas na boksingero na may 30 panalo sa pamamagitan ng knockout at ang unang Southpaw heavyweight champion. Ang walang tigil na record at kahusayan ni Moore ay nagpapakita na siya ay isang matinding kalaban. Sa laban, dinumina ni Moore ang mga unang round at hirap na hirap si George na manatiling nakatayo. Lahat sa kanyang gym, kasama na ang kanyang ina, ay sumusuporta sa kanya. Matapos ang ika-9 na round, sinuggest ng kanyang cornerman na isuko na niya ang laban. Gayunpaman, sa 10th round, isang malakas na kanang suntok ang tumama kay Moore at nagpatuma sa kanya. Laban sa lahat ng di inaasahang posibilidad, si George Foreman ay nanalo ng title at naging pinakamatandang heavyweight champion sa kasaysayan. Ipinakita sa pelikula na sa edad na 45, nakabalik si George at nakuha ang heavyweight title matapos niyang mawala sa boxing ring ng 20 taon. Sa kabilang banda, naging magkaibigan sina George at Muhammad Ali at nag-uusap sila sa telepono halos araw-araw hanggang sa huling araw ni Ali, at noong 1998, ginawaran ng World Boxing Hall of Fame si Charles Doc Broyes. Sa kasalukuyan, patuloy na aktibong naghahayag ng salita ng Diyos si George sa kanyang simbahan habang pinamamahalaan din niya ang kanyang youth center sa Houston. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!